bang mananaig sa bakbakang Manny Pacquiao at Antonio Margarito? Ang Mexicano bang mas malaki at matangkad? O ang Pinoy na mas mabilis, mas madiskarte at mas may puso raw? Alamin ang opinyon ng mga eksperto at tunghayan din ang tinatawag na tale of the tape na ipakikita ni James Velasquez sa pamagitan ng augmented reality. Sa inaabangang sagupaan sa loob ng ring ng mandirigmang Mexicano at kampyon ng sambayan ng Pilipino, kaninong puwersa kaya ang mananaig? Kuntang kada pag-uusapan, liyamado dyan ang Tijuana Tornado na 4.5 pulgada mas matangkad kaysa kay Pacman. Ang abot naman ng kamao ni Margarito, 73 pulgada, di hamak na mas mahaba kaysa sa 67.5 pulgada reach ni Pacquiao. Kilalang kilabot na kaliwete si Pacman, pero sa mga huli niyang laban, nakikita na mas mabigat na puwersa mula sa kanyang kanan. Ang fighting stance naman ng Tijuana Tornado simulat sa pool ay orthodox na. Pero kahit right-handed fighter, left hook ang madalas na ginagamit na finishing blow ni Margarito. Gayunman, iba ang kwento kung record sa ring ang pag-uusapan. Ang pound-for-pound best fighter in the world tunay na nakabibilib sa naitala niyang 51 wins. 38 dyan, tulog ang kalaban. Ang bilang ng knockout wins si Pacman ay siya rin naman dami ng tagumpay sa ring ni Margarito. Gayunman sa 38 wins na yan ng Tijuana Tornado, 11 lang ang hindi niya napatulog. Isang natural super welterweight. Ayon sa mga sports analyst ay liyamado si Margarito kung puwersa ang pag-uusapan. Kung meron kang malaking kaha, you can actually overpower your opponent, pressure him to go towards the ropes, and if he does go towards the ropes, then you can just keep on punching. Pero ang pambato ng Pilipinas, mas mabilis naman daw at mas madiskarte. Manny Pacquiao is parang the Mona Lisa of boxing, eh, no? Yung kanyang, he's one of the few fighters na ma-excite ka kahit na siya'y very defensive. Kaya naman sa gabi ng bakbakan sa ring ni Pacquiao kontra sa kanyang pinakamalaki at pinakamabigat na kalaban, may pabaong payo ang mga eksperto. You want to wear down Margarito and then take him out in the late rounds. You don't want to get hit by a lucky shot. The best chance for Manny to win this fight is to use his enormous skills, no, as a boxer. Kung mapanatili ni Manny Pacquiao, yun ay si Manny Pacquiao winning an exciting and convincing 12-round unanimous decision. James Velasquez, nakatutok, 24 oras. Sa mga taga-Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite na walang tubig sa kanilang mga gripo sa mga sandaling ito, magtiis pa ho kayo dahil bukas pa ho ng gabi inaasahang may babalik ang supply ninyo ng tubig. May ginagawa po kasing tubo dyan sa may Pasay at nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta na dyan? Mike, kung may bad news, mayroon namang good news. Dahil karamihan sa mga residente rito sa Pasay ay nakapaghanda na para sa isa't kalahating araw na pansamantalang pagkawala ng kanilang tubig sa kanilang lugar. Eksakto alas 10 ng umaga, isinara na ang pipeline o tubo ng tubig ng Maynila. Nakakonekta ito sa tubo na nagsusupply ng tubig sa ilang syudad sa Metro Manila at sa Cavite. Kaya sa Pasay, maaga ring nawala ng tubig. Si Mang Eddie, bagamat may kaunting tulo ng tubig sa gripo, hindi raw sapat. Kaya diretso siya sa labas ng bahay para umigib sa poso. Anong ginawa niyo nung alam niyong mawawalan? Nag-ipon kami ng tubig at saka nagreserba dito sa poso namin. Si Aling Amelia, inihanda na ang 2 drum sa labas ng bahay. Wala na raw tumutulong tubig sa kanilang gripo. Pahirapan daw dito kapag ganitong walang supply ng tubig. Ang posong ito pila balde tuwing umaga. Lahat ng mga kabarangay ni Mang Eddie at Aling Amelia dito umaasa ng panligo, panghugas ng plato at panglinis ng bahay. Hindi ka makasaing, hindi makaligo mga bata. Hindi makapasok yung mga bata pagka walang pampaligo. Minsan ho ba dumarating yung time na kapag ganitong pahirapan sa tubig, hindi makaligo talaga mga tao? Opo. Talaga ho? Ano lang ginagawa niyo? Nag-iigib po kami sa dyan, may puso po dyan. Sabi ng Maynila, 24 na oras gagawin ang tubo at karagdagang 12 oras pa bago dumaloy ang tubig sa mga gripo. Isasabay na rin ang paglilinis sa mga motor at servicing pumps sa ilan pang pumping station. Apektado ang maraming barangay, pati ang mga mall at maraming establishmento sa Pasay.
Isa't kalahating araw ring mawawalan ng tubig sa Las Piñas, Parañaque, pati ang maraming barangay sa Imus, Bacoor, Noveleta, Kawit at Cavite City. Pag naisalpak na ang tubong magkokonekta sa itinatayong bagong pumping station sa Pasay, makakaranas na raw ng ginawa ang mga residenteng mahina ang daloy ng tubig sa gripo. Masaservisyoan na rin ang ibang barangay na walang supply ng tubig. Mike, pag ganitong problemado sila sa tubig, ay nakahanda na itong gaya nitong timba na to. Ano ba to? Drum, no? Drum. Ayan, punong-puno, Mike, ng tubig. Sabi ng mga residente rito, yung mga ganito kataas sa tubig, no, hindi na tumutulo. Lalo na ngayon na problemado yung supply ng tubig dahil nga dun sa pipe na ginagawa. Tignan ko kung meron, Mike, ha? Wala talaga. Pero sabi mo, di ba yung ibang gripo na mas mababa meron? Meron po kahit pa paano. Kalakas yung tubig? Hindi po katulad nung dati, konti lang po, hindi katulad nung dati. Hindi talaga sapat? Opo, hindi. Pero yung mga ganyan nyo, dapat takpan nyo lagi, kasi syempre para hindi mag-breed ang mapasukan ng mga kitikiti, di ba? dengue. Oo, tama. Okay. Anyway, Mike, eto yung poso, no, pakikita ko lang saglit. Nailang ko. Nagkakagulo ang mga tao rito. Eto, Mike, sabi ng mga residente rito, malinis naman daw yung tubig, pero eto ba pwedeng inumin, Tay? Hindi po. Hindi pwedeng inumin. Ano nga? Alternative po lang ito pagka nawawalan kami ng tubig na nawasan. Pero may amoy ba? Tingnan ko. Medyo maalat siya kasi salted area to dati. Medyo may amoy ng konti, Mike. Tabi kasi ng ilog to, no? Medyo, hindi talaga pwedeng inumin. Anyway, yun yung pinaghahandaan nila rito hanggang mamaya, bukas ng gabi, Mike. Dahil nga talagang pila balde rito bukas ng umaga. Balik sa inyo dyan. Cesar, mukhang okay naman ang panahon dyan. Ano? Kaya ako nabanggit kasi baka maapektuhan yung tagal ng pagkukumpuni doon sa tubo pag sumama ang panahon. Cesar, kamusta? Mukha naman tuyong-tuyo dyan sa lugar nyo? Kanina, Mike, medyo umulan. Pero nung pumunta ako doon, medyo maaraw. Tapos biglang sa bandang hapon, umulan. Yun ang problema, sabi ng mga empleyado na kausap ko ron. Ano? Yung pag-aayos ng mga tubo ron, kapag sobrang lakas ng ulan, ay talagang magkakaproblema. At tumagal pa, no? Pwedeng yung alas 10 ng gabi bukas na pagbubukas ulit at pagdaloy ng tubig sa tubo ay maapektuhan nga kung sakaling lalakas pa ang ulan. Maraming salamat, Cesar. Wag sanang umulan at wag sana magkasunog dyan. Posible pa raw masundan ang pagbubuga ng abo ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Yan ang nakita ng PHIVOX sa aerial inspection kanina. Nakatutok si Rauna Crisostomo live mula sa Erosin sa Sorsogon. Rauna. Mel, sa aerial inspection ng PHIVOX kanina sa Mount Bulusan, natukoy na nila mga posibleng banta ng bulkan sa mga residenteng nasa paanan nito. Kaya muli ang paalala nila sa mga lokal na pamahalaan, siguraduhing walang makakapasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Malapit ang napag-aralan ng PHIVOX ang Bulkang Bulusan kaninang umaga. Mismo ang kanilang direktor pang nanguna sa inspeksyon. Sa videong ito na galing sa PHIVOX, kitang-kita ang bunganga ng bulkan. May naipong tubig dito, kaya maaari pa raw masundan ng mga phreatic eruption o ash explosion. Nakita rin nilang ang dating dalawang crater ng bulkan, naging isa na lang, marahil dahil sa ash explosions. Pero mas mainam daw ito para tukoy na kung saan manggagaling ang mga susunod pang posibleng pagputok. Wala pa rin daw silang nakitang senyales na magkakaroon ng pagputok na may kasamang magma. Essentially, kailangan talagang pag-ingatan ang Bulusan Volcano at any time. As I speak, pwedeng magbago yan. As I speak, wala pa tayong nakikitang senyales na may papaakyat na magma. Kapansin-pansin din ng mga abong na ipon sa may gilid ng bunganga ng bulkan. Bagamat di pa raw ganoon karami, pwede raw itong maging lahar kapag umulan ng malakas. Nakaraniwan pa namang nangyayari dito tuwing hapon. Kaya muling paalala ng PHIVOX sa mga taga roon, patuloy na mag-ingat at huwag pumasok sa permanent danger zone. Pero tila di alintana ng mga batang ito ang posibleng panganib. Sa ilog na ito, posibleng dumaan muli ang lahar, lalo na't kapag may kalakasan ng pag-ulan. At dahil hindi kalayuan ito sa mga kabahayan sa Barangay Cogon, iba yung pag-iingat ang paalala ng PHIVOX. Laking pasalamat naman ng mga taga roon at makalipas na ang isang oras, tumigil din ang ulan. Nakatulong pa nga raw ito. Para ma-wash out yung mga abo. Kasi kung hindi ma-wash out yun, nandyan pa rin sa mga bahay-bahay nila. Pag na-inhale nila yun, uubuhin ulit sila. Medyo maganda rin. Basta wag lang masyadong malakas yung ulan. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng kanilang kahandaan oras na mag-alburuto muli ang bulkan. Pero may munting pakiusap ang mga opisyal lalo na sa mga kagamitan at gamot na kailangan kapag naulit ang ashfall. Agad namang tumugon ng GMA Kapuso Foundation sa hiling ng mga taga rito. May dala silang relief goods, face masks, tubig at iba pa.
Tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng FIVOC sa Mount Bulusan kahit pa naging tahimik ito buong araw. Mel? Rauna, kanina nabanggit niya, no? Meron daw dalawang crater, nag-isa na, no? Ilang crater ba meron? Yung Mount Bulusan? Dati kasi Mel, meron silang napansing dalawang crater dito sa Mount Bulusan. Pero kanina nga, nung umikot sila, napansin ni Director Solidum, iisa na lamang ito. Mel? So isa lang ang crater. Inaasahan ba na mas lalala pa ang sitwasyon, Rauna? Mel, ayon kay Director Solidum, hindi pa nila masabi kung ano ang magiging karakter ng Mount Bulusan sa ngayon. Pero dahil nga patuloy ang kanilang monitoring, malalaman nila yan sa mga susunod pang araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo.